Capital cost per megawatt hour is highest in the case of nuclear power plant. Tandaan, kung nakapunta na tayo sa Bataan Nuclear Power Plant, ang nag-iisang nuclear power plant ng bansa, pero hindi pa umaandar, pa nag-commission. Okay, so highest po ng initial cost ang nuclear power plant. Capital cost or initial. Highest initial or capital cost. Okay, siya po ang highest. Yan. Pero, ang kagandahan naman, no, kahit siya yung may pinakamahal, di ba, yung building na lang ng nuclear power plant natin sa Bataan, ang lalapad, yung mga wall, may yung mga equipment din na nandoon, mahal. Pero, ang kagandahan naman, no, kahit highest siya ng capital cost, siya naman po yung may minimum na fuel cost. May minimum fuel or operating cost. Minimum fuel or operating cost. Okay, ang mahal na operating cost is hydro. High operating cost. Kahit libre lang yung tubig, so yung pagpapatakbo is mahal. Siguro sa pag-maintain ng mga gamit, mga equipment doon, yung dam, and so on. So high ang operating cost ng hydro. Next, number 14. So, yung nuclear, minimum ang fuel or operating cost, kaya pag napaandar sana yung sa Bataan, yan, malaking tulong sa mga nasusuplayan nun kasi bababa yung singil. Makakabawi. So, hanggang ngayon is pa rin, pinag-uusapan pa rin, lalo ngayon sa admin ng ang bago nating president. Na si President now Marcos. Okay, number 14. The pulley of an old genset has a diameter of 20. The belt exerts a pull of 353 pounds on the pulley. The genset runs at 800. What is the approximate kilowatt rating of the generator set or genset? We have this formula, 2 pi nt, yung sa belt natin. Look at the given. Yung given po kasi naka-English unit. So, gamitin natin yung English na unit ng formula, horsepower. So, ang nasa denominator pag horsepower is 33,000. Okay, so where? Speed. Ay, alam nyo na pala to kasi power plant na nga pala to. So, natakal nyo na yung N, speed yan, T is T, torque naman. Solve na lang natin siguro yung torque. So, that is force times the radius. Siyempre, yung ating diameter, kunwari yan, pag umiikot siya, may bearing yung radius. Okay, so ang formula po is F times R. So ang force, belt exerts a pull of 353,000 pounds on a radius of, diameter of 20, so ang radius niya is 10 inches. Okay, so we have 353. Nga pala, dahil English yung units na ating magiging guide, gawin natin tong foot. 12 inches is 1 foot. Yan, para pound-foot na yung ating torque. So, 353 times 10 over 12. So, we have this 294.17. 0.167 pound-foot. Ayan, so okay na. Naka-English naman na. So, we have 2 pi. N in RPM dapat ang N. So, 800 RPM. Torque is 294.167
pound-foot. Yan. Divided by 33,000. So, matik to, naka-horsepower na. Okay, sige, tingnan natin kung ilan. Times 1,600 pi divided by 33,000. So, we have 44.81 horsepower. Convert natin yan ngayon. So, therefore, converting it to kilowatts, yun yung final answer kasi in kilowatts. So, we have this conversion, 1 horsepower is 0.746 kilowatts, diba? Times lang natin to ng 0.746. So, 43 kilowatts. So, we have 33.43 kilowatts ang ma-generate. Letter A. Next, number 15. Ayan yung 15, paki-solve, ay paki-picturean na. Yung kanina yan. I think meron pa yan kasama na problem. May isa pa, hanapin ko lang para minsanan na yung pag-analyze natin. Ano ba yung pernet? Katugtong yan. Ayun, number 46. So, same problem, ipaintindi ko lang ulit, no? Yung 34.4% overall efficiency. And, syempre, efficiency yan, product ng lahat ng efficiency ng station. I mean, kung ano yung mga equipment na gamit doon, like alternator, engine mechanical. So, yung sa number 46, mapapaisip ka, bakit tinanong ulit dito? What is the thermal efficiency or boiler efficiency? So, syempre, di ba? Lagay ko na lang dito boiler para makarelate tayo kahit paano. Ayan, syempre sa boiler, syempre dyan po sinusunog yung ating mga fuel. Kumbaga, pag sinabi kasi nating overall efficiency, di ba? Product of all efficiency to, kung saan ita-times mo lahat ng efficiency ng equipment na dinaanan ng energy natin. Okay, di ba? Diesel, kailangan niyang i-burn. Sabihin mo na dumaan siya sa boiler, papuntang mechanical or what, tapos last is lalabas na siya. Alternator efficiency. So, lahat. Kumbaga, process kasi ito So, along the way, may dadaanan na mga equipment yung energy natin, hindi naman perfect ang flow. I mean, may mga losses. Kaya walang 100% efficient na system. Lagi yun. Meron at merong losses. So dito, nasolve na natin ang overall efficiency is 0.344. Ang reason nga, dumaan kasi pa yan sa boiler or thermal. Thermal na lang lagay ko dito. Thermal, yan. Sa mechanical efficiency. And then sa alternator efficiency. So tatlo. Tatlo pala yan. Yung combination ng 0.344. What we're looking for is the thermal efficiency. Given ang mechanical, 95%, ang lalaki Tapos ang alternator is 96%. So number 1 factor kaya mababa ang efficiency dito sa bandang thermal. Siyempre, hindi naman lahat ng energy ng diesel. I mean, may mga losses pa rin yan, kaya nga may mga nai-emit na gas. Merong mga byproduct, yung pag-burn natin ng diesel. So, 0.344, 0.95 times 0.96. So, we have 0.377. So, maraming factor na nagkakos ng pagbaba ng efficiency. So, yun na lang yung tatandaan natin. Kaya, hindi 100% efficiency kasi yung pumasok na energy, hindi buong-buo nagiging useful output siya. Yung iba, in a form of losses. Yung iba, kailangan din kasi talaga para mapaandar yung yung mga equipment. Kaya,
hindi 100% na nagiging useful yung output. Some are losses. Yan yung sagot natin. Sa 46. A diesel power station has a fuel consumption of 0.30 kilo to produce 1 kilowatt hour. Calculate the overall efficiency. Again, so for thermal, ang input natin is heat nga. Yan yung MH. So this is heat input. Yan. Kailangan i-burn yung fuel. Yung na-burn na fuel, magka-create yun ng high steam pressure. And that will cause the turbine to rotate. And yun na. Connected ang shaft ng turbine sa ating alternator. May maka-generate na tayo ng energy. So output, again, 1 kilowatt hour. Okay, solve na muna natin. This is 1 kilowatt hour. Mass is 0.30 kilos. And then heating value or calorific value, the same lang yun, 10,000 kilocalories per kilogram. So again, efficiencies are unitless. Kailangan natin maglagay conversion factor. 860 kilocalories is equivalent po sa 1 kilowatt hour. So with this, cancel pareho ito and ito. So yun, maaari nyo nang ilagay sa calcu, you must get 0.29. So letter A. Base lang sa choices, kung papipiliin ako dyan, ang sagot lang talaga A or B. Sobrang baba na to. Sobrang taas naman to para sa thermal. Ang thermal is mababa lang. Usually, mga thermal power plant. Letter A. Next naman, number 17. Which hydraulic turbine is suitable for very high heads? Ulit, high heads pala ulit tanong dito. So letter C. Number 1, high heads din eh. High heads din. So impulse. Tatandaan lang yung acronym natin PRI. Pre. Propeller, reaction, impulse. So sunod-sunod na yan. Low, medium, high. Ayun yung pala tandaan ko sa akin. Pre. So, letter C. Next, number 18. So, number 18 natin is an objective. Again, search tank. So, ito is provided for the protection of the penstock. Letter C. Ito yung daluyan. Kasi pagka, kunwari, imaginein mo na lang, sobrang dami ng queue, pumasok na tubig. Kung may surge, yun nga, pagtaas, dediretso yung iba dito. Okay, hindi lahat dyan. So, protect niya yung ating penstock. Next, number 19. Which power plant cannot have, dapat to? Cannot have a single unit. Isang generator lang na ang rating, kunwari 100 megawatts. Okay, diesel. Dito na yung explanation. Diesel power plant cannot have a single unit of 100 megawatt capacity because of, unang-una, mahal nga po ang diesel. So, aware naman kayo yan. Hanggang ngayon, so, pricey ang diesel. High ang maintenance and lubrication cost, limited useful supplying overloads. Diba? Ang diesel pang emergency. Emergency power plant yan. Or standby power plant. Pag meron ng shortage sa electricity supply, saka siya paanda rin. Meron tayo niyan sa diesel, sa Subic, mga diesel power plant sa Subic. Parang napuntahan namin yan nung plant tour. Meron din po atas dyan sa La Union. Ay, hindi. Coal pala yung nandyan sa La Union.
So, yung sa Subic, yun lang yung alam ko. 20. Which hydraulic turbine or water wheel is suitable for medium? Ayan na yung pre. So, reaction naman pag medium. PRI. Dito tayo sa medium. Yan yung gitna naman. 21. An effective remover of dust, carbon particles, and others from the flue gas of power plant is A. Electrostatic precipitator. Nagamit. Next, number 22. Ito na yung sinasabi ko nga pala kanina, no? A nuclear power plant is invariably used as base load plant. I think, hindi ko to alam, no? So, ang alam ko lang yan, base peak load power plant. Siyempre, pag base power plant, continuous yan na umaandar. So, continuous na umaandar. Siyempre, except pag may maintenance. Okay, so kung may maintenance yan, kailangan patakbuhin yung iba na planta natin. So, ito po, maglalagay ako ng list, no, ng mga base power plant. Hydro, yung number 1. Hydro. Pero, in large scale to majority. Pero meron ding mga hydro na hindi base pinapaandar. Peak sila minsan. Peak load plant. Pwede rin coal. Yan talaga, yung coal-based power plant talaga yan. Nuclear, yan yung sagot sa 22. Geothermal, biogas, or biomass. Yan. So, ito yung mga kalimitang base power plant. Next naman, what are peak load plant? From the title itself or name itself, pagka meron lang high demand. Peak means high demand. So, pagka meron tayong high demand, saka siya paaandarin. And, syempre, short time lang to, pinapaandar. Yun nga, pagka may sudden fluctuation or kailangan ng support, hindi kaya ng base plant lang, panapaandar yung peak load. Usually, kapag katanghali ito. Pag tanghali kasi yan, pinapaandar yung mga aircon ninyo. Diba? Kailangan, malakas yung hatak. So, need ng suporta. And also, costly kasi ang mga peak power plant. Kaya yun, hindi sila continuous na pinapaandar. Ayan yung mga reason or definition ng peak load plant natin. Example is yun nga, yung gas turbine, yung diesel, okay, wind. Diesel nga pala standby yon. So, wind tsaka solar. Yan, medyo mahal kasi. Yan yung mga peak plant natin. And lastly, pag sinabi naman nating standby power plant, yan nga po yung mga emergency planta or kapag may mga shortage. As in, wala na supply. Papaandarin na yan. Example ng standby power plant is diesel. Yung hydro as a large scale, majority po. Base siya, pero sometimes peak din ang hydro. Sige, pwede nyo nang screenshot yan. Maging guide natin. Next number, 23. When the generating units are loaded to equal increment costs, minimum fuel costs result. Ito yung explanation natin. To minimize the total fuel cost, kasi yan talaga yung gusto natin eh. Sana mababa lang yung total na fuel cost. So, ang ginagawa is generating units, yung mga generator natin, must operate at equal incremental cost of production. Okay, so, yan yung hint. The incremental cost is the product of incremental fuel rate and fuel cost. In this method of loading,
The total system load is divided among the generating units that all the units operate at equal incremental cost. Depende sa, syempre, yung mga generating units natin, iba-iba naman ang rating nila, di ba? So, dapat nakaayon. Proportional yung loading niya. Hindi yung isa nag-overload na, yung isa hayahay generator. So, dapat proportional para minimum fuel cost. So, yun po yung pagkaintindi ko dyan 24. Which of the following is a non-renewable source of energy? Siyempre, nuclear. Kasi pag nasunog mo na, wala na. Hindi mo na maibabalik yung uranium. So, non-renewable, the rest is renewable na sources. Kumbaga, nare-replace siya. Pag babasahin niyo po yung explanation dito, non-renewable energy sources include coal, natural gas, oil, and nuclear energy. Yan nga po yung puro thermal yan. Nasunog na Once these resources are used up, they cannot be replaced, which is a major problem for humanity as we are currently dependent on them to supply most of our energy needs. Lalo yung coal. Okay? Ang Pilipinas po, energy mix tayo. Halo-halo. Meron tayong mga renewable tsaka non-renewable na mga sources of energy or planta. Pero parang mas marami ang non-renewable. Kaya nararamdaman natin yung consequences ngayon, yung global warming or climate change. Kaya isang program ng hindi lang ng Pilipinas kundi sa iba pang mga bansa yung paggamit na ng mga renewable sources of energy. Yun na yung sinusupport ngayon. I think dito lang na mga nagdaang taon, pinagbawal na yung pagpapatayo ng coal na planta. Coal power plant. Meron tayong Republic Act. Bawal na. So, mas prefer na natin mga renewable source like solar, wind, a fuel cell, yung mga yan. Kasi tayo rin lang magsasuffer. Lalo po ang Philippines, tayo yung mga bansa na sobrang naapektuhan o dinadaanan ng mga bagyo. Next, number 25. How much coal will be required? So kung mapansin nyo, dalawang fuel ginamit dito, no? Coal, half from coal and half from natural gas. So yung na-produce ng station or planta is a total of 4 times 10 raised to 4 gigawatt hour of energy. So tigkalahati sila ni coal at ni natural gas. So for coal, 1/2 lang yan ng 4 times 10 raised to 4 gigawatt hour of energy. Okay, 1/2 na-produce ng coal. Tanong is, how much coal nga will be required? From the choices, mass ang hinahanap, diba? So, pagka ganyan, wala kang maiisip na formula, unit analysis. So, dito lang ikaw mag-focus, energy content of coal. Kasi dito, natural gas na to So, dun lang tayo sa 900 watt. So, 900 watt year per ton, diba? Sa taas na yung ton. Kasi ton yung hinahanap natin. Watt year per ton. Okay, so dito, ang magka-cancel is watt, tsaka watt. So, yung year, pag-canceling din natin yung year sa ibaba. So, ang isang taon, 8,760 hours, right? Okay, so yan. Ka-cancel na to, Ito, hours. So, natira na lang na unit, obviously, is ton. Yan na yung tatype mo sa calcu. So, we have 2 times 10 raised to 4 times 10 raised to 9 ang giga divided by 900 times 8,760. Okay, so we have 2.53 times 2.54 times 10 raised to 6. Press nyo lang tong N para mag-move yung decimal. So, 2.54 times 10 raised to 6 tons of coal were used.